excited ako na sa kasi meeting ko na ng When the Saints kasi meeting in the air. Ay, mag-feel ganyan. On my way to that fair city, when the saints go marching. Oh my God!
praise the Lord. Very well. I just wanna be where you are, every day in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me here to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. To be where you are, dwelling in your presence. It's the entertainment, surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be. I just want to be with you. Just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Drawing near to where you are. Oh my God, you are my strength and my song. I'm in your presence, Lord, we're always strong. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar. Drawing near to where you are. I just wanna be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be. I just want to be with you. Yes, Lord, hallelujah. Praise God. Ating pong iyuko ang ating mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos at tayo po ay manalangin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, hallelujah. Minsan pa pong nagpapasalamat kami sa umagang ito, Lord God. Dahil kung nagpatuloy yung lakas ng ulan, Lord God, baka na-postpone, Panginoon, ang aming gawain o na-cancel ang aming gawain sa umagang ito, Lord. Kaya salamat, Panginoon, dinidig mo ang aming mga panalangin na kami po ay makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan sa umagang ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming lahat, Lord God. Parang kulang, Panginoon, pag hindi kami nakakasamba sa iyo, Lord God. Kaya sinasamantala po namin ito sa umagang ito, Lord God, na ikaw po ay paglingkuran po namin. Hindi man po kami manggagawa, wala man kaming katungkulan, Panginoon, ngunit meron kaming tenga. At kanina nagamit po namin ang aming mga tinig, nagamit po namin ang aming mga kamay
Panginoon, upang paglingkuran ka sa papuri at pagsamba, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na magpatuloy pa po, Panginoon. Hallelujah, na kami ay mapagpala. Hayaan mong kumilos, Panginoon, ang iyong Espiritu sa aming kalagitnaan. At kami po, Panginoon, ay dalawin niya. Dalawin ang aming mga puso. Dalawin, Panginoon, ang aming mga diwa. Magpakilala ka na higit pa sa dati sa amin, Panginoon, upang kami po ay magkaroon ng igting ng pananampalataya. Na higit pa sa dati, ikaw ay aming paglingkuran, Panginoon. We love you, Lord God. Hallelujah. Kung minsan, Panginoon, parang galing lamang sa aming mga labi. Ngunit alam po namin, Panginoon, hallelujah, walang espiritu makapagsasabi na mahal ka niya. Kung hindi po siya, Panginoon, bahagi ng iyong katawan. Amen. Kaya sinasamantala po namin ang umagang ito, Lord God, habang kami buhay pa, taglay pa po namin ang hininga ng buhay na ito. We worship you, Lord God! Hallelujah! Tanggapin mo nawa ito, Panginoon, hallelujah, at maging masamyong bango. Hallelujah, sa iyong mga ilong at magdulot ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon, sa umagang ito, upang kami po'y katagpuin mo. At minsan pagpalain mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Amen. Break the word of God, Lord God, and feed us this morning. Amen, Lord. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord. And Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating tatalakay, tayo akala ko tatapos na tayo noong last week, pero tatalakay natin ang sticky nature, mga kapatid, sa umagang ito. Pa natin ito nabibigyan ng diin. Inspired 12. Ito yung scripture, bakit tayo mayroong sticky nature. Actually, may apat na contributory, mga kapatid, sa ating sticky nature. Ito yung primary. Romans 5:12. At mayroon pang mga iba, tension na. Tulad world system, Egypt, na dito sa apat nating tatalakayin. Romans 5:12. Sabi po dito, wherefore, as by one man, yung one man na yon ay walang iba kundi si Adan. Sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Tapos sa Ephesians 2:2. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit now worketh in the children of disobedience. So yan yung pangatlo mga kapatid. Yung sa John chapter 8 verse 44. Yung una ay Adamic nature. Yung kapapasa natin ay Satanic nature. Yung his fallen angels, ito naman mga kapatid ay yung Cainic nature. Ye are of your father the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Punta tayo naman sa Matthew chapter 12, verse 43 to 44. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he said, I will return into my house, from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he, and taketh with himself 7 other spirits, more wicked than himself. And they enter in, and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Panginoon, basbasan mo po ang mga salita na aming pinasa. Panginoon, kaya mo Diyos, maunawaan po namin yung binabanggit ng aming mensahero na sticky nature, Lord God. Ito yung nagko-contribute sa aming pagkakaroon ng malagkit, Panginoon, na kalikasan. Hayaan mo Diyos, matuntun, maunawaan naming maigit to, Lord God, upang alam po namin ang aming gagawin tuwing ito'y umaatake. Alam po namin na ito'y nangyayari kahit kami po'y baptized na with the Holy Ghost.
teach us, Lord God, this morning. Na hindi po kami ma-confuse, na mag-aakala na kami pa hindi pa bautismado ng Espiritu Santo dahil sa mga kahinaan na kami mismo ay nararanasan po namin sa aming mga sarili. Bigyan mo ito ng linaw, Panginoon. On the other hand, Lord God, sa kabilang banda naman, Panginoon, na huwag namin itong gamitin bilang okasyon, Panginoon, na i-justify po namin ang aming mga sarili na may sticky nature at hindi po namin ito, Panginoon, maiiwasan. So teach us, Lord God, yung dalawang side ng coin, pakita mo sa amin at makita po namin ang katotohanan na aming tatahakin. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samot dalangin at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan! Praise God, hallelujah. Maaari na po tayong magwapo, mga kapatid. Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang hirap talaga pumunta ngayon sa umaga, dumalo sa umaga ito. Ngunit puri ng Panginoon. Actually, nag-adjust ako. Yung ipipreach ko ngayon natin ko sa dalawa. Dapat tuloy-tuloy ito na isang baksakan. Kaso nung tinignan ko, kalooban din ng Panginoon dahil napakahaba kung isang baksakan lang, mga kapatid. So, sa umagang ito, titignan natin yung contributory, mga kapatid. Ano nagko-contribute sa ating sticky nature. Pagkatapos, mga kapatid, sa susunod, kung loobin ng Panginoon, mga kapatid, tignan natin ano ang parparinituan ng baptism of the Holy Ghost. So, dadalhin ko kayo ulit sa umpisa. Alam natin doon sa umpisa, mga kapatid, lahat kayo may kaalaman na patungkol dito, tungkol sa serpent seed. Alam natin na si Adan at Eva, sabi ng ating mensahe, ay nakinig sa pandaraya ng Diablo. At nung sila nakinig sa pandaraya ng Diablo, mga kapatid, yung holy image, yung chopani ng tao, mga kapatid, ay umalis sa kanila. Kaya nag-umpisa, mga kapatid, na magkaroon sila ng kabuluhan, kamatayan, mga kapatid. So ano yung naging resulta nito? Ay makikita natin yung Adamic nature na sinasabi doon sa Romans 5:12, mga kapatid, dahil sa kahinaan ni Adan, mga kapatid, dahil, mga kapatid, sa pananatili, hindi walang kakayanan, mga kapatid, kalakasan upang manatili, mga kapatid, sa katotohanan, si Adan, siya ay nahulog sa kasalanan, mga kapatid, at ito yung minana natin. The nature of Adam, weak, corrupt, mga kapatid, and rebellious. So kahit anong gawin natin, magmamanifest ito sa atin. Ito yung sticky nature, parang uling na nandoon sa puwet ng kaldero. Na kuminsan kahit kuskusin mo, mga kapatid, may natitira pa rin na uling. May maitim pa rin. Kailangan talaga, mga kapatid, kuskusin mo, kaso kuminsan pag kinuskus mo maigi, nabubutas. Kaya kuminsan aalalayan mo lang talaga. Pakunti-kunti hanggang sa matanggal at mawala, mga kapatid. Yung uling na yon, kuminsan naman doon sa loob ng kawali, tulad ni Tiny, nagluto. Nung nagluto siya, ginamit yung non-stick. So kung saan didikit. Kaso meron ginamit niya sa may asukal. So dumikit. Meron kasi non-stick kahit gamitan mo ng asukal. Malagkit, hindi siya dumidikit. Yun siguro low quality. Nung dumikit, nagmamadili siya, kinuskus niya, ayun, tanggal yung teflon niya. So mahirap, nakadikit talaga. Yun yung sinasabi ni brother. Ganun ang katulad ng sticky nature. Gusto naman nating maalis sa atin, maging malinis tayo, pero nakadikit ito, parang tutong. Parang uling ng kaldero, mga kapatid, na napakahirap maalis. At kailangan, mga kapatid, dito, para maalis ito, hindi natin kasi kaya. In our own, hindi natin kaya alisin ito. Wala tayong kakayanan. Kahit anong kabutihan ang gagawin natin, kahit anong pagtatakip, mga kapatid, na palabasin natin tayo, ay malinis, mabuti, mabait, mga kapatid, mapagbigay. In the long run, mga kapatid, lalabas at lalabas pa rin yung sticky nature natin. Yung kabaliktaran pa rin ang lalabas. Kaya kailangan ang divine intervention. Kung walang divine intervention, mga kapatid, hindi malilinis yung dumi na yun. So yun yung unang nagko-contribute, mga kapatid, sa ating sticky nature. Nasabi ng ating banal na kasulatan, pasensya na tayo sa kindi, pinubukas ako. Nakapepek ko ako. Kasi. So, yun yung una na nagko-contribute. Tulad ng ating binasa sa Romans chapter 5:12, napasa ito ng tao.
kung napasa ito sa lahat ng tao, sa ayaw at gusto natin nagmamanifest, mga kapatid. Kahit nandun ka na sa baptism of the Holy Ghost, totoo, pastor. Totoo. Alam niyo kung bakit? Ano ba nang binasa natin sa scripture? Kailan nabautismuhan sa Espiritu si Pablo? That's Acts chapter 9 verse 15. Sa pamagitan ni Ananias, siya ay napuno. He was filled with the Spirit. Sabi dito, entered into the house and putting his hands on him said, "Very so, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way, papuntang Damascus, as thou camest, has sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost." So sa Acts 9:15, tinanggap niya ang Banal na Espiritu Santo. In other words, nabaptize siya with the Holy Ghost. Pero nung nabaptize siya with the Holy Ghost, alam natin mga kapatid, sa Antioch, kinastigo niya si Peter na mas matagal siya sa pananampalataya, senior niya kung pagdating sa pananampalataya. Nirebuke niya. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, give double honor to the elder. Pero nirebuke niya. So naging arrogante siya mga kapatid, hindi siya nagmanifest ng fruits of the Spirit, ng love, kindness, mga kapatid, yung gentleness, hindi nagmanifest sa kanya. Ang nagmanifest sa kanya, anger, mga kapatid, impatience, mga kapatid, panay, baptize na with the Holy Ghost. Pero kinontra niya yung fruits of the Spirit. Conscience. Prophet of the first, church age 2. Baptize na with the Holy Ghost. Ang pangalawa, yung kasilang dalawa ni Barnabas. Sabi ng ating Banal na Kasulatan, tandaan po natin, hindi pa siya dito misyonaryo nung nabaptize siya with the Holy Ghost. Kung kay Barnabas, misyonaryo na siya. In other words, nung kinastigo niya din si Barnabas, nag-away sila ni Barnabas, siya ay baptized na with the Holy Ghost. Misyonaryo na siya. Kahit yung kay Pedro, misyonaryo na rin siya. Once na siya. So nung kinastigo niya mga kapatid, nag-away sila ni Barnabas, sabi ng Banal na Kasulatan, matitinding pananalita ang binitawan nila sa isa't isa. Ano yun? Nawala ulit yung pagpipigil, hindi natin nakita. Yung anger, bumigay siya sa anger. Mga kasarat, kapatid sa puot. Mga kapatid, at walang love, hindi nag-manifest ang love. Baptize siya na with the Holy Ghost. Baptize na siya. Pero nag-manifest pa rin ang isang bagay na sa ating pag-aaral, kung susundin natin ang tamang kaparaanan, dapat hindi niya na ito ginagawa. Nagmamanifest na dapat freely, overflowing siya ng love, joy, long-suffering, gentleness, mga kapatid, goodness, mga kapatid, faith, temperance, mga kapatid, and gentleness. Dapat nagmamanifest na sa kanya yan. Freely. Hindi na dapat nangyari yung arrogante, mga kapatid, na pag-rebuke niya kay Peter at yung away nila ni Barnabas. Hindi na dapat nangyari. And in Romans chapter 7 verse 19, sabi niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. At kung aatras tayo, nagagawa ko ito, sabi nga sa 18, dahil sa kasalanan na nasa akin. Baptized na with the Holy Ghost to. May kasalanan pa rin na nasa kanya, na nagmamanifest sa kanya, na hindi na dapat. Kaya huwag natin gamitin itong excuse kako kanina. Napunta tayo doon sa last messenger. Ang last messenger, mga kapatid, walang iba kundi si Brother Branham. Si Brother Branham ay nagsinungaling. See? Baptize siya na with the Holy Ghost. Ano si yes? Mga kapatid, baptize na siya. Bakit siya nagsinungaling? Dahil sa kahinaan. Dahil sa takot. Bakit during that time, mga kapatid, siya ay ginahabol ng IRS, Internal Revenue Service, pinaka-BIR natin dito sa Pilipinas. Dahil yung mga pumapasok daw na pera doon sa kanyang foundation ay hindi, mga kapatid, tinataksan. So pinalabas na lahat ng pumasok na pera na ginagamit sa kanyang ministry, na hindi naman siya ang nag-handle, mga kapatid, ay sa kanya pumapasok. So hinahabol sa kanya naman ang tax. So nung hinahabol sa kanya ang tax, sabi niya, saan ako kukuha niya? Hindi naman dumadaan sa akin ng pera na yan. Paano kayo babayaran? Sabi niya. So dumating yung takot sa kanya. At may time na pumunta yung dalawa o isa na taga-IRS, kumatok o in the phone. Hindi ko masyadong maalala. So sabi niya sa misis niya, sabihin mo wala ko. Ano yun? Pagsisinungaling hindi. Pagsisinungaling, napakaliit kung sa atin. Sa atin. Na kung minsan pag tinatanong tayo, guilty tayo, hindi ko ginawa yan. Ang timano, gano'n ang sagot natin. Di ba? Bakit? Para lamang tayo makaiwas na hindi tayo tignan na guilty o maliit, mga kapatid, ng ibang tao.
Kaya ang ating sasabihin agad, hindi ko ginawa yun. Hindi totoo yan. Kaya totoo. Because in our mind, mga kapatid, sa isip natin, yun ay isang maliit na bagay. Pero take note, si Brother Branham, mga kapatid, paglabas niya ng pintuan, sabi ng Banal na Espiritu sa kanya, according to his testimony, you hypocrite. Hipokrito ka, sabi ng Banal na Espiritu Santo, at siya agad-agad bumalik at humingi ng tawad. In other words, kahit maliit na bagay na sa tingin natin, mga kapatid, walang halaga. Kung ito ay hindi nakalinya, mga kapatid, sinasabi si Ephesians 5:9, mga kapatid, goodness, righteousness, truth. Kung hindi nakalinya sa tatlo na yan, mga kapatid, na spiritual fruits, DNA ng lahat ng spiritual fruits, mga kapatid, ang ibig sabihin ay kailangan nating ituwid. Kailangan tayong luminya. Dahil kung di tayo lilinya, mga kapatid, sayang ang paglilingkod natin. Sayang. Nagpakahirap tayo pero wala rin pala. Dahil kaingat-ingatan natin ang akala natin walang kwenta na kasalanan. Na hindi tayo sisingilin ng Diyos. God is goodness! God is all righteousness! God is all truth! Pag ikaw, mga kapatid, ay lumapit sa Kanya at hindi mo taglay yung tatlong yun, ikaw ay matutunaw. Because He is a consuming fire. Walang naiwan sa iyo. Patay ka. So, kailangan natin ito, mga kapatid, hallelujah, bigyan ng pansin. Hindi natin ito pwedeng isang walang bahal, gawin isang magaan na bagay lamang. Kaya nga sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, examine yourself if you are in the faith. Araw-araw na ikaw nabubuhay, hindi mo pwedeng hindi examinin ang iyong sarili. Ako may nasa pananampalataya. Pero paano kung busy-busy yung utak mo? Busy-busy yung utak mo, mga kapatid, sa mga bagay na hindi patungkol sa Diyos. At yung ginagawa mo, mga kapatid, ay parang damong baging na unti-unti, mga kapatid, pumupupot na sa'yo na hindi mo nalalaman, mga ilang panahon na lamang nakapulupot na sa'yo. Ganon ang kasalanan, sabi ni Brother Branham. Unti-unting pumupulupot yung damong baging, mga kapatid. Di ba? Di baging nga ako dyan, nagka-problema talaga ako. Yung lumabas, sarap ng bahay. Hindi na alam kung anong gagawin namin. Lumabas hanggang dito, mga kapatid. Tapos, nireklamo pa ako sa barangay nung nasa likod ko. Hindi ko napansin. Yung baging na nandoon sa bahay namin, umakyat, pumunta na doon, mga kapatid, doon sa bubong ng bahay nila. Katapos, nakatanggap na lamang ako, mga kapatid, ng ang tawag mo doon, Brother Danny, mga Danny mo. Talakas mo? Basta, sa pinaba. Sumon! Pero hindi na kasi naman, ano na lang, min-inform lang ako. Min-inform lang muna ako, mga kapatid, na yung aking baging ay pumunta na doon sa kabila. At nagko-complain yung tinulungan ko, mga kapatid, dati. Nung sabi niya, darn na, sabi niya, nasunog, yung ka nag-complain sa akin. Pari ng Panginoon. Sabi ko, di man lang niya inintindi, inisip yun. Nung bata siya, nung nasunog siya, nung nagdarna siya, ay tinakbo ko siya para tulungan. At ayusin yung kanyang kilay dahil naubos yung kilay niya. Kinumpit ako sa barangay, mga kapatid. Alam niya, nag-sorry pa rin ako. Hindi. Nag-sorry pa rin ako sa kanya. Hindi ko na siya siningil. Sabi ko, pasensya na, gagawa ko ng paraan. So kahit masamang pakiramdam ko ng araw na yun, lumabas ako, binulot ko lahat. After 1 week, grabe, nandun na naman sa pader, umakyat na naman. Sabi ko, pumunta ako sa isang poultry supply. Sabi ko, ano bang, pwedeng pamatay ng, pwedeng pamatay dyan ng weed, kako. Sabi ito clear out, sabi niya. I-spray mo yan sa dahon, huwag doon sa puno. Sabi niya, ba't hindi sa puno? Hindi, kailangan sa dahon lang, sabi niya. So bumili ako ng clear out, 400 plus o 800 plus. Sabi ko, kahit mahal, basta makati yung makicomplain na naman ako. Pagkabili ko, i-spray ko sa dahon, hindi ko na binasa yung instruction eh. Basta ginawa ko 50-50. May sobrang tapang yata. I-spray ko, doon sa dahon, mga kapatid, dami na yan eh. Kasi sisip-sipin niya kung nandun sa pinakapuno ng baging. One day, wala pa. Sabi ko, peki yata ito. Wala pa, hindi pa nalalanta. 2 days wala pa. 3 days nalanta. Pagkatapos ng 1 week, tuyo lahat. Tuyo! Clear out. Ang pangalan niya, mga kapatid. So nalinis. Yun ang, ganun ang gusto ng Diyos. Yung kasalanan, hindi lamang, mga kapatid, bubunutin mo at may maiiwan, mga kapatid, na ugat at ito'y tutubo ulit. Kailangan i-clear out mo
ang banal na Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito yung divine intervention, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ang ibinigay sa atin upang malinis yung ating mga kasalanan. At tayo mabago, mga kapatid, tayo maging mga bagong nilalang. At mangyayari yan pagdating ng baptism of the Holy Ghost. So habang tayo naglalakad, may sticky nature tayo, yung Adamic nature. Sa ayaw at gusto natin nakakapit yan. Maliban ito, mga kapatid, ay makasabok ang ating Panginoon na nananahan na sa atin, hindi po ito maalis sa atin. So kailangan manahan, mga kapatid, si Kristo sa atin upang maitabo ito. Mawawala na ng tuluyan. Pero hanggat wala si Kristo sa atin, hanggat si Kristo ay hindi nananahan sa atin, mananatili yung sticky nature na yan. Tandaan po natin, kahit nandoon na yung Espiritu Santo, nandoon na si Kristo, nananahan na kay Brother Branham, nagpupumilit pa rin yung sticky nature. Anong pagkakaiba? Hindi na nagtatagumpay yung sticky nature. Naalis ba yung sticky nature sa atin pag-baptize tayo ng Holy Ghost? Nandun pa rin. Pero hindi na ito makaporma, magawa ang nais nito dahil lang si Kristo para pigilan ito. Tuluyan itong mawawala ng mga kapatid pag tayo ay nag-glorified na. Pero habang tayo mananatili itong ibabather tayo. Pero pag baptize ka na with the Holy Ghost, hindi mo na ito po problemahin. Si Brother Branham ba? Kinorek agad? Kinorek agad. Si Pablo ba kinorek agad? Kung patungkol kay Barnabas? Hindi ko alam kung kinorek agad. Pero yung ginawa niya, mga kapatid, na pagtanggi kay Mark para hindi isama na pinsan ni Barnabas, later on sabi niya, isama mo si Barnabas, malaking tulong ang magagawa sa akin. In other words, kinorek siya. Pero hindi ko alam kung kailan siya kinorek. Hindi pwedeng hindi siya i-correct. So in other words, pag may nagawa ka na laban sa bunga ng Espiritu Santo, kung nasa iyo, baptize ka with the Holy Ghost, i-correct yan. Hindi pwedeng hindi ko-correct, mga kapatid. Si Brother Branham, kinorek siya. Mga kapatid, doon sa Romans chapter 7, mga kapatid, verse 9, verse 18, bago tayo pumunta doon sa 19. For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present. Gusto, di ba? Nandoon yung pagnanasa mo na gawin ang kalooban ng Diyos. But how to perform that which is good, I find not. Pero para gawin ito, consistently, hindi ko magawa. Then punta tayo ng 19, diyan na niya sinabi, mga kapatid. For the good that I do not. But the evil which I would that I do. Now, if I do that I would not do, it is no more that I do, but do it. But sin that dwelleth in me. Sabi ni Paul, there's a law of sin. Yung law of sin is the opposite of law of God. Yung law of God, you are bound, mga kapatid, as son of God, to do it. Hindi pwedeng mo gawin. Yung law of sin, hindi pwedeng hindi gawin. Ang naman mo. So what it is? It is discrimination. Sa ayaw, gusto mo, gagawin mo naman mo. It's a law of sin. Yung naman mo, bound, mga kapatid, na gawin yung laban sa katawan ng Diyos. Kaya sabi nga niya, mga kapatid, that I see another law. My members, warring against the law of my mind, and bring me to captivity, law of sin, which is in my members. Which is in my members. Ano? Yung gustong gawin ng katawan, ang laban mo. Nalaban sa katawan ng Diyos. Bilang mo ka. Sa ayaw at gusto mo. Anong solusyon na binigay niya dito? Romans chapter 8. Verse 1. Tingnan natin yung solusyon. Galatians 2:20 is a contrast of this one. Kaya sa Galatians 2:20, pag si Kristo ay nasa iyo, yung gusto mong ipamuhay, hindi mo na kaya ipamuhay. Bakit? Ang pinamuhay mo na si Kristo. Doon sa inner man. Ito yung outer man, mga kapatid. Doon sa flesh. Doon sa flesh mo, di gusto kang gawin, pero di mo magawa, dahil yung gusto ng naman siya mananaig. Pag, wala si Kristo. So, ang sagot ng law of sin ay Galatians 2:20. Ang sagot ng law of sin, mga kapatid, para mawala, para hindi ka na bilanggo ng kasalanan, mga kapatid, ay yung fruits of the Spirit. Mapasaya pa Kristo. So, tignan ko natin. There
There is therefore now no condemnation. Wala nang paghahatol. So, huwag ulit natin ito abusuhin. Kasi yung denomination, inaabuso nila ito. Sabi na, justified na kami. Kahit anong mangyari, ligtas kami. Once saved, always saved. Hindi. Kung ikaw ay ligtas, may pananagutan ka kay Kristo. Hindi pwedeng wala kang pananagutan. Gagawin niya ang lahat para sisiguraduhin niya na ligtas ka, pero kailangan luminya ka rin. Hindi pwedeng hindi ka lilinya. Kung sinabi mo, si Kristo ay nasa akin, inaring ganap ako, dapat makita ang buhay ni Kristo sa'yo. Hindi pwedeng hindi makikita. Nasusundan po natin. Hindi pwedeng claim lang, hindi pwedeng bibig lang. So ito yung sagot. Sabi niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Na kay Kristo ka. Kung lahat ng mga bagay na ginagawa mo, bahagi ng bagay na ginagawa mo ay laban kay Kristo, na kay Kristo ka ba? Hindi pwede. Tandaan po natin, bad and good could not co-inhabit. Hindi pwedeng nandyan si Satanas sa'yo at nandyan din si Kristo. Kung si Kristo ang nananahan sa iyo, si Kristo lang. Walang bahagi si Satanas sa'yo, mga kapatid. At ang gagawin mo ay kalooban ni Kristo, kailanman hindi mo gagawin ang kalooban ni Satanas. Kung magagawa mo man ito, dahil hindi mo sinasadya. Bumigay ka. At dyan natin titingnan yung ibang contribution sa sticky nature. Punta tayo doon, nakita natin kanina, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2, verse 2. Doon sa Ephesians chapter 2, verse 2, ay mayroon pang isang nagko-contribute doon sa sticky nature. Ito yung patuloy na pag-broadcast, mga kapatid, ni Satanas sa fourth dimension at ng kanyang angels. So, pinipilit kang ma-influensya, mga kapatid, nung ibinobroadcast niya. Sabi ni Brother Branham, pupunta yan sa isip mo. At doon sa isip mo, mga kapatid, nandyan yung battle. Kung tatanggapin mo o hindi. Hindi siya directly nakikipag-engage sa'yo. Nag-broadcast lang siya para dayain ka. Tuloy-tuloy yan sa science dimension, sa fourth dimension. So, ang gumagawa dyan, sabi ni Brother Branham, ang kalalagayan nila ay just above, mga kapatid, doon sa natural dimension. Light, matter, mga kapatid, and time. Yun yung ating dimension ng mga tao. Above that is the fourth dimension kung saan dyan nag-ooperate naman si Satanas at ang kanyang fallen angels, mga kapatid. Nagpo-broadcast sila. At sinasabi nila, mga kapatid, ang kabaliktaran ng salita ng Diyos na akala mo totoo. Kung paano dinaya si Eva, mga kapatid, doon sa Genesis, ganon din ang ginagawa ng mga fallen angels na ito. Kaya sila'y nakakapag-contribute doon sa sticky nature mo dahil pag naniwala ka, napaniwala ka, tandaan po natin, ang mga nadadaya lang nito, hindi mga mananampalataya. Pag mananampalataya ka, hindi mo sinasadya. Pero kung di ka pa mananampalataya, believer ka, mahina ka. Pag may kahinaan ka, pwedeng pagsamantalahan yan. Patuloy siya magpo-broadcast. Lahat ng mga bagay na maakit ka, gagawin doon sa lugar kung sila nagpo-broadcast, mga kapatid. Ginagamit ko lang metaphor to, pagpapahalintulad, pero huwag niyong isipin parang may radio station doon at nagpo-broadcast. Ba ganun na nasa isip ninyo? Hindi po. Gumagamit lang ako ng paghahalintulad o metaphor. So yun ang pangalawang nagko-contribute, mga kapatid. At habang tuloy-tuloy ginagawa yan, mga kapatid, hindi ka makapag-concentrate kung ikaw ay mahina. Kung hindi ka matatag sa pananampalataya, kaya-kaya ka nilang dayain. Mapakita lang yung mga bagay, mga kapatid, na modern furniture, modern equipments, modern houses, modern vehicles, lots of money, anong nagagawa ng maraming pera, ikaw ay maengganyo na maging katulad no. So minsan, pumapasok na sa isip mo, paano ko ito makukuha? Yung maraming pera, paano giginhawa ang aking buhay? Kung minsan, mga kapatid, yung buhay dapat na may kabanalan, hindi na nangyayari dahil ang nasa isip mo na, mga kapatid, ay maging katulad ng bagay na pinapakita sa'yo. Yun yung mga ipinaprodcast doon sa fourth dimension. So kung minsan, nagsusugal ka na para lamang kumita ka ng pera. Kung minsan, mandadaya ka, mag-i-scam ka para pumasok ang pera. Marami ang gagawin na nakakalimutan mo kung minsan na hindi na dapat mo ginagawa yon dahil yon ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Pero ginagawa mo. Nandaraya ka, nang-i-scam ka, mga kapatid, just to write a lot of money. Papasok sa'yo. Bakit? Kasi yung nakita mo, gusto mong gano'n ang buhay mo. At yung ganong buhay ay buhay para sa laman, hindi para sa banal na Espiritu Santo.
na gusto ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi ng ating banal na kasulatan, yung gusto ng laman ay laban sa gusto ng Espiritu. Ang gusto ng Espiritu, mga kapatid, ay maging mabuti kang tao. Ang gusto ng Espiritu ay maging matuwid kang tao. Ang gusto ng Espiritu ay maging makatotohanan kang tao. Pero pag nandaraya ka na, nag-Islam ka, nasaan ang katotohanan yan? Mga kapatid, nasusundan po natin. So yun ang nangyayari doon sa fourth dimension. Yun ang influence ng Prince of the Air ng Ephesians 2:2. So merong Adamic nature na napakalakit na nga, mahirap alisin. Di dumadagdag pa sa sticky nature na yun, yung mga influensya naman na nanggagaling sa fourth dimension. Tapos meron pang isa, yung Matthew chapter 12, mga kapatid, verse 43 to 45. Yung mga demonyo naman. Ang demonyo ay iba sa fallen angels at kay Satanas. Tandaan po natin, ang mga demonyo dati may mga katawan daw ito, sabi ni Brother Branham. Pero pinagkait sa kanila, sila idungan sa judgment at pinagkait sa kanila yung katawan. Kaya yung mga demonyo na ito ay mga espiritong masasama na naghahanap ngayon ng katawan. Binasa natin, mga kapatid, pinapasok nila yung mga mahihina. Okay? When the unclean spirit is gone out of a man, so, ang kanilang layunin ay i-possess. Possession to. Nasusundan po natin. Ang fallen angels cannot possess. Satan, mga kapatid, yung Mark chapter 5, yung mga pigs, yung mga swine, yung mga baboy, kung saan mga kapatid yung inaalinan ng masamang espiritu na tinawag ng legions, mga kapatid, ito ay isang ehemplo ng demonyo, mga kapatid, na pumunta, inalinan nila yung kailangan nila kasi ang katawan. Naghahanap ng katawan. Pag nawala sila sa tao, papatulan nila kahit katawan ng hayop, basta lamang makapasok sila. Kaya pag naulol yung asa nyo, ingat kayo. Hallelujah. So yung demons na yun, mga kapatid, pag mahina ka, ipoposes ka. O dapat, pag ikaw ay believer na, hindi na dapat. Pero kung mahina kang believer, pwede. Nasusundan po natin. It doesn't mean na na-possess ka, hindi ka na ma-unpossess. Tandaan po natin. Nasusundan po natin. Hindi, it doesn't mean na pag ikaw ay inalinan ng masamang espiritu, hindi na yan maalis sa'yo. Maalis pa yan. At makakabalik ka pa bilang isang mananampalataya. Nasusundan po natin. Napossess ka dahil sa kahinaan. Pagkabigla, unwillful lahat yan, mga kapatid. Pero ang napopossess talaga yung mga hindi believer. Napakadali. Kumbaga magkatono sila eh. Pareha sila ng istasyon sa radyo. Kaya pag pihit ng ganun, swak agad, ang dali. Kaya nga, ang isang hindi mananampalataya, hindi na nag-iisip kung masama o mabuting magnakaw. Tama. Hindi na mag-iisip yan. Bakit? Natural sa kanya. Pero yung mananampalataya, mag-struggle pa. He is not willing to do it. But because of weakness, sometimes he do it. He does it. Ginagawa niya. Pero hindi ito, mga kapatid, lalampas sa kanyang pagiging pananampalataya dahil later on, siya ay magsisisi. Hindi pwedeng hindi siya magsisi. Magsisisi siya, hingi siya ng tawad at siya patatawarin ng Diyos. John chapter 1 verse 9. First John chapter 1 verse 9. Katapat, mga kapatid. See, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So iyan yung remedy. Kailangan lamang natin i-confess yung ating kasalanan, kailangan lamang natin, mga kapatid, ihingi ng tawad at tayo patatawarin sa lahat ng ating kasalanan. So tatlo na. Ang nagko-contribute doon sa sticky nature mo, mga kapatid. First, yung Adamic nature. Pangalawa, mga kapatid, yung satanic nature. Pangatlo, mga kapatid, yung demonic nature. Meron pang sumunod. Sa tingin niyo, ano yung isa pa? Yung Cainic nature. Yung galing sa serpente. So tandaan po natin, before the flood, nagkaroon ng intermingling. Nagkaroon ng intermingling. Pansinin niyo maigito kasi don't be confused doon sa Adamic nature, doon sa Cainic nature. Maraming nako-confuse dito. Akala nila yung Adamic nature sa Cainic nature, parehas lang. Magkaiba. Yung Romans 5:12, yun yung nakuha natin kay Adan. Yung kanyang kahinaan, yung kanyang pagbagsak sa kasalanan, minana natin yun. Magmula nung siya ay nakurap at nag-umpisang namatay, minana din natin. At naging transgressor siya sa salita ng Diyos, kaya nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, tinatransgress din natin, sinasalangsang din natin ang salita ng Diyos.
Yun yung Adamic nature. Ayaw at gusto natin, yun ang umpisa natin sa mundong ito. Pero nung nakilala natin si Kristo, nakilala natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin ito, unti-unti na natin tinatanggihan. At gusto nating manahan sa katotohanan. That's the Adamic nature. Pero meron ulit nagbo-broadcast, sinasabi, hindi, huwag ka maniwala dyan. Hindi totoo yan. Marami, tulad ng ginawa niya kay Eva, ganun pa rin ang ginagawa niya, mga kapatid. So meron pa rin nalilim lang, mga kapatid. At yung susunod naman, ay yung demonyo. Kung may ka, ipoposes ka niya, pwede ka rin niya influensyahan. Bubulong-bulungan ka lang. Nandito yung demonyo, wala doon sa fourth dimension. Kaya matakot kayo. Matakot ka. May demonyo dito. At pagtunog ka, baka bigla ka sunggaban. Totoo yan. Totoo yan, mga kapatid. Nandito yung demonyo. Nag-o-overlap. Sabi ni Brother Branham, nag-o-overlap ito doon sa spiritual dimension saka dito sa dimension natin. So kung titignan natin, parang in-between sila. Ng fourth dimension, saka 1, 2, 3 dimension. Nasusundan natin. So meron silang kakayanan pumarito at influensyan tayo at i-possess tayo. Sila pala, hindi tayo. Sila, at i-possess sila. Mga kapatid, nasusundan natin. Yan, yung kainit nature, mga kapatid, ito yung nature ng serpente. Ano yung nature ng serpente? Mandaraya, sinungaling, ano pa? Siyempre, mamamatay tao kasi siya ang cause ng, mga kapatid, fall ng tao at nag-umpisang mamatay ang tao. So yun yung, at siyempre, against the word of God. 4 things. Rebellious din, murderer, liar, deceptive, mga kapatid. Yun yung nature na nasa kanya. Na nung siya'y nakipag-niigan kay Eva, ito ay na-transfer, mga kapatid, kay Cain. At nung nagkaroon ng intermingling before the flood, mga kapatid, may Adamic nature na yung tao na bumagsak, nadagdagan pa ng Cainic nature. So hindi magkaiba yung Cainic nature sa Adamic nature. Yung Cainic nature, mga kapatid, ang problema natin ngayon. Dahil lahat tayo na-hybrid. After the flood. Before the flood, merong malinis na linya. Linya ni Seth, linya ni Cain. Susundan po natin. So tukoy mo agad. Ito mga anak ng Diyos. Sana hanggang doon na lang, hindi tayo tumuloy. Itong linya na ito, mga anak ng Diyos to, bakit? Sila yung mga apostol. Papunta naman din, ito mga anak ni Cain to, bakit? Gagaling nilang mag-invento, mga scientifico mga to. Sila mga inventor ng mga bagay. Pero ito mga humble lang, mga apostol lang, ng mga livestock. Ito, grabe mga to. Silang gumawa ng mga musicians to. Hindi ko sinasabi ka na, yung mga musicians. Silang nag-invento ng music. Silang nag-invento ng mga brass. Ang gagaling nila. See? So yun yung linya ni Cain, mga kapatid, at ito naman yung linya ni Seth. Ang problema, bago mga kapatid magkaroon ng dakilang pagbaha, nagkaroon ng intermingling. Nagkaroon ng pag-aasawahan yung dalawa, kaya nagkaroon, mga kapatid, ng hybriding. Kaya namin lumabas ng mga giants. Hindi lang yan. Paano nakapasok si Ham doon sa barko? See? Paano nakapasok si Ham? Kung may malinis pa rin, mga kapatid, na linya ng anak ng Diyos at anak ni Cain, dapat hindi nakapasok si Ham. Pero nakapasok si Ham. It only proves na nagkaroon talaga ng hybriding. Now, ito yung problema sa hybriding. Gusto kong malaman ninyo na kung minsan iba yung kaisipan tungkol dito sa serpent seed. Ang serpent seed ay si Cain. Pero, mga kapatid, yung ginawa si Cain, kailanman, mga kapatid, ay tao pa rin. Hindi siya naging serpente. So, kung dadaling ko kayo sa hybriding, alam ni si serpento, meron tinatawag sa tao, may tinatawag nung napanood natin, yung super fecundation, mga kapatid. Ang babae, pag ito, mga kapatid, ay nagluwal ng itlog, isa lang dapat. Yun ang natural, isa lang dapat. Pag ito'y nagluwal ng itlog, yung itlog meron itong tinatawag na gametic isolation. Tama si Ben? Yung gametic isolation, ang ibig sabihin niyan, pag may mga sperm na pumupunta doon at hindi 23 ang molecules na dala-dala, mga kapatid, ang tao kasi composed ng 46 molecules. Chromosomes, molecules, chromosomes. 46 chromosomes. So once na ito ay hindi kapantay, mga kapatid, ng chromosomes na dapat tanggapin ng babae, hindi ito makakapasok. Kahit anong gamit. Yun yung tinatawag na gametic isolation.
ginawa yun ng Diyos para proteksyonan talaga na ang bawat binhi ay magluluwal ng binhi, ng kanyang pagkabinhi. Talagang proteksyonan ng Diyos. So kung ibang chromosome nang gusto pumasok, hindi makakapasok. Kahit anong gawin niya. At alam nyo, napakanipis yung Henry, yung tinatawag na zona picolida. Pero napakanipis yun, mga kapatid. Pero dahil doon sa gametic isolation, kahit anong gawin, mga kapatid, noong sperm, kung hindi ito kapantay ng molecules na dapat tanggapin ng babae, napakanipis yun na, ang dali-dali pa kapasukin yun. Molecules, chromosome, hindi makakapasok. Hindi makakapasok. Kahit anong gawin niya. Pero pag ito ay match, mga kapatid, pag yung milyon na pinakawalan na sperm at may isang nadot-dot, mga kapatid, yung zona cytoplasm. Pag nadot-dot ngayon, mga kapatid, dire-diretso sa loob. At pag diretso niya sa loob, titigas yun. Para wala nang makapasok na iba. So isa lang, isang sperm lang, saka isang egg lang. At yun na madidevelop na yun na isang tao. So hindi pwedeng dalawang itlog, mga kapatid, isang sperm, o dalawang sperm, isang egg. Bawat egg, ang katumbas lang nito, ang kamats lang nito, isang sperm. Ngayon, yung nangyari kay Adan at Eva, nagluwal ito ng dalawang itlog sa isang menstrual cycle. Pagkaluwal niya ng una, yung unang itlog niya, ang nakasapol dito, mga kapatid, yung sperm ng serpente. Now, bakit ito tinanggap? Magkaiba dapat sila ng chromosome. When ang donkey, mga kapatid, at ang kabayo, ang donkey ay may 64 chromosomes, kung di ako nagkakamali. So, ang kalahati niyan ay 32. Masusundan natin. Ang kabayo ay may 66 na chromosome. So, ang kalahati niyan ay 33. Kung titignan natin, isang molecule lang ang kulang. At pag ito'y pinagsalib mo, mga kapatid, pwede silang makapag-produce ng offspring na ang tawag dyan ay immune. So close yung kanilang molecules, kaya naging successful yung reproduction. Nasusundan po natin. Sabi ni Brother Branham, at tayo rin, makikita rin natin sa banal na kasulatan, yung serpente ay nakapagsasalita. Yung serpente ay dating nakatayo. Mga kapatid, siya ay gumapang lamang nung sinabi ng Diyos, wala sa araw na ito, ikaw ay gagapang at alabok ang iyong kakainin buong buhay mo. Ito ay nakatayo, hindi naman makikipagnaig dyan si Eva kung yan ay mukhang hindi tao. So nainggan niyo siyang makipagnaig dahil talagang mukhang tao. At naging successful yung reproduction dahil sabi ni Brother Branham, napaka-close. Mga kapatid, napaka-close yung kanilang pagkakahalintulad, mga kapatid. So siguro para silang donkey at kabayo. Merong konting pagkakaiba pero acceptable kaya makapag-produce sila ng isang kain. Nasusundan po natin. Now in the natural, in science, pag ikaw ay nag-hybrid, hindi mo na ito maibabalik pa doon sa dating kalalagayan. How church? Kaya tayo, bilang mga hybrid, without divine intervention, hindi na tayo makakabalik sa dating nating kalalagayan bago bumagsak ng tao sa kasalanan. Nasusundan po natin. Kasi yung natural, hindi na ito makakabalik doon sa kalalagayan niya. Mais na puti at mais na dilaw. Gusto mong kunin yung malagkit, mga kapatid, na traits ng mais para mapunta doon sa dilaw, meron ka ng matamis na mais, mga kapatid, na Japanese corn, malagkit pa. Ay, gusto mo rin maging matamis yung puti, kaya crossbreed mo, hinybrid mo, mga kapatid. Once na naging successful ang hybriding yan, hindi na makakabalik sa dating kalalagayan yung yellow corn at hindi na makakabalik yung white corn sa dating kalalagayan. Kahit anong gawin mo, hindi na makakabalik. Kaya kung itatakbo natin yan sa spiritual, without divine intervention, hindi na tayo makakabalik doon sa dati nating kalalagayan, sa kalalagayan ni Adan, bago bumagsak sa kasalanan. Mananatili tayong hybrid, at kung mananatili tayong hybrid, tayo mamatay. At yung hybrid na yun, dumagdag pang isang sticky nature sa atin. Kaya nga ang umpisa ng ating buhay, tayo ay rebelde sa salita ng Diyos. Bakit? Sinong niyaya gusto pumunta agad sumamba? Di ba? Nung bata ka, isasama ka sa simbahan, mas gusto pang maglaro eh. Sino? Gusto pa maglaro kaysa pumunta na unless talagang pinanganak ng religyoso, kasi religyoso rin si si Cain eh. Di ba sumamba rin? Pero yung pagsamba niya ay wala sa lugar. So pwedeng sumama ka rin
doon sa simbahan, pero wala sa puso mo yung gagawin mo. Hindi ka talaga mananalangin at sumama sa Diyos. Sumama ka lang. Siguro marahil, binili ka ng bagong damit, kaya ka sumama para gusto rin makita may bagong damit ka. Pero yung pagsamba sa puso mo sa Diyos, in our right sense, mga kapatid, mula nung atay bata, nung tayo namulat sa mundong ito, hindi tayo banal. At wala tayong pagnanasa na sambahin ng Diyos. Wala. Wala. Yun yung dulot, mga kapatid, ng Adamic at Cainic nature sa atin. Wala pa yung Ephesians 2:2. Wala pa yun. Wala pa yung demonic. Ang kumikilos na agad sa atin, ang nagmamaniobra na agad sa buhay natin, ay yung demonic nature, ay yung Cainic nature, saka yung Adamic nature. Bakit? Paglabas ng bata, lumabas si Jillian. Lumabas si Jillian, sabi ng nanay, cute ng aking anak. Ang puti. Ang puti ba ng bata? Ang cute ng aking anak. Mukhang ang tangos-tangos ng ilong, mukha kang foreigner. Di ba? Aliw na aliw yung mga gulang. Ay, gusto ng tatay, makatatay yung mga ko. So, nag-nalap niya yung tatay niya, nag-nalap niya. Si Jillian. Pero nung Di ba? Di ba? O, saan ang galing yun? Tinuro ba ng tatay yun? Tinuro mo ba? Hindi. Tinuro ng tatay. So, lumabas yung nature na yun, yung Adamic nature na yun, at yung Cainic nature na yun, naging rebelde siya. Sabi nanay, uwi ka na alas 6! Sige, uwi ako! Alas 6 ng umaga. Alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. Di ba, hindi sinabing buong magdamag, wala ka sa bahay. Sabi, uuwi ka ng alas 6 ng gabi. Di ba? O saan galing yan? Magkatawas, nagsising mo na galing. Sabi niya, nasira kasi yung tricycle kaya naglakad kami. Kaya hindi kami umabot doon sa oras. May pinagalitan, siyempre. Siyempre, meron. Pwede mo naman yun. Nasiraan ka. Katapos sumunod, ganun ulit. Eh sabi ko, sa susunod, iba katwiran mo. Hindi na tatanggapin yan. Pero saan galing yun, di ba? It is the Adamic and Cainic nature. Nagmamanifest sa kanya kahit ayaw niyang gawin. At ang makakapag-alis lamang niyan, mga kapatid, ay pag tinanggap mo si Kristo upang alisin ang lahat ng kasalanan mo. At kahit inalis yung kasalanan mo, nandiyan pa rin yung sticky nature. Ibabagar ka, sabi ni Brother Branham, hanggang sa wakas. Sayang gusto mo, ibabagar ka. Nandito ka na sa baptism at Holy Ghost, binabagar ka rin. Diba? Ang pilit-pilit mo sa pananampalataya, ginagamit ka ng Diyos, nag-bless ng mga tao, bigla kang binigyan na problema sa buhay. Binigyan ka ng sakit, binigyan ka ng karamdaman, binigyan ka ng kakulangan, binigyan ka ng kakulangan sa ikabubuhay. Mamimili ka ngayon. O gawin mo yung kailangan mong gawin bilang isang padre de pamilya. Tama, nasusundan ninyo. Bakit? Kasi weak yung Adamic nature. Sa what gusto mong weak? Mahina. Bibigay. Minsan bibigay tayo. Di ba? Pre-nation ka sa trabaho. Sabi mo, kailangan umatin ka nito. Meeting building. Hindi pwedeng di ka attend. Ikaw yung leader. Ikaw yung manager. Ikaw yung head. Di ba? Kung di ka attend, anong sasabihin ng mga tauhan mo? Ganyan eh. Pero sabi ng banal na kasulatan, huwag niyong kalimutan ng pagtitipon. Mamimili ka ngayon. Dalang pamimilian mo. Mananatili ka bang tapat sa Diyos? O mapapadala ka sa pressure? See? Pero pwede mo ikatwira lang. Kailangan kasi. Hinihingi ng aking trabaho. Think of this. Paano kung dumating si Kristo sa oras na yan? First and last time mong ginawa. Pero doon sa moment na yun, dumating si Kristo. Anong inabutan niya? Tapat ka o hindi ka tapat? See? Consistency is the name of the game. Hindi pwedeng hindi ka maging consistent. Kung ano yung aabutan sa'yo, yun ang magiging tingin sa'yo. Nasa Jeremiah yan, mga kapatid. Diba? Sabi doon sa Jeremiah, mga kapatid, kahit gaano karami nagawa mo na matutuwid na bagay, yung isang bagay na hindi matuwid na ginawa mo, yun ang matatanda ng Diyos sa'yo. Grabe, sakit, di ba? Ginawa mo na lahat, nagsumigap ka, nagsakripisyo ka, then may isang bagay na hindi mo makayanan dahil hiningi ng pagkakataon. I'm not condemning you. Hindi ko kayo hinahatulan, pero china-challenge ko kayo na itaas ninyo yung pananampalataya ninyo. Lahat tayo nandyan sa kalalagayan na yan. One way or another, meron tayong kinakarap na ganyan.
Pero ito isang hamon. At ang solusyon lang yan ay panalangin. Manalangin ka sa Diyos dahil nung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Gagawang paraan ng Diyos. Ang problema, hindi na tayo umaabot doon. Tayo yung mistaken nature, ang trabaho nito ay gupuin tayo. Ang solusyon nito ay manalig tayo kay Kristo. Ang problema, hindi tayo makapaghintay. Dahil sa mga pressure ng katrabaho mo, pressure ng pamilya mo, pressure, mga kapatid, ng mga tao na nasa paligid mo, anong sasabihin nila pag bumagsak ka? Na dati nasa taas ka, bumagsak ka, anong sasabihin ng boss mo? At paano ka mabubuhay? So many pressures ang dumadating sa iyo, mga kapatid. Pero in all those things, mga kapatid, kailangan dumating ng time, mamimili ka talaga. Ang gagawin mo ay tumayo ka para kay Kristo. Amen. Lord Jesus Christ, hallelujah. Yun ang kailangan mong gawin. Hallelujah. Dahil sabi mga kapatid, huwag niyo ako sisihin na, sabi kasi ni Pastor, kailangan matin ako palagi. Huwag naman tayo magsisihan ng ganyan. Batin ako, nawala tuloy ako ng trabaho. Batin ako ng gawin, huwag naman ganyan. What I'm telling you is, there is a remedy. At ang tanong ay, are you doing the remedy? Ginagawa mo ba yung remedy? At yan ay manalig sa Panginoon para alisin ka sa sitwasyon na yon. O gustong-gusto mo na yung kalalagayan mo, kaya kahit anong gawin, ipagawa sa'yo ni Satanas, ay gagawin mo. Hindi ginagawa, hindi yan pinapagawa ng Diyos. Ha? Ang Diyos, libre ang binibigay sa'yo. Si Romans 6:23, sabi doon mga kapatid, for the wages of sin is death. But the gift of God, ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan. There's no charge. Pero ang buhay sa mundong ito, lahat may charge. Ita-charge yung time mo. Ita-charge mga kapatid yung pananampalataya mo. Ilalayo ka. Dadaling ka sa lugar, malayo ka sa panibaan. Aliwin ka. Ito kailangan mo to, gawin mo to dahil pag ginawa mo to, makikinabang ka. Matataas ka. Magkakaroon ka na maraming pera. Yun ang alok na sa liputan nito. Pero kinukuha yung time mo. Inaalipin ka. Pero si Kristo hindi ka inaalipin. Pinapalaya ka nga sa pagkabilang ko sa kasalanan. Yun ang ginagawa. He wants to remove your stinking nature. Willing ka ba? Yun ang tanong sa umagang ito. Next week, pagdudugtungin natin ito mga kapatid doon sa baptismo ng Holy Ghost. Ilalatag natin maigit mga kapatid sa tulong ng Panginoon kasi ito na yung last. Tandaan natin si Brother Branham at si Paul. Baptized na sila with the Holy Ghost. May nagmamanifest pa rin na bagay na against the fruits of the Spirit sa kanila. Pero hindi natin pwedeng gamitin yon as an excuse. Kasi pag ginamit mong excuse yon, tulad ng karamihan, yung kay Rahab, sabi nila pwedeng magsinungaling pastor, bakit? For the glory of God. Alam niyo na nangyari sa akin yan. Merong kapatiran na pinasok sa SM, mga kapatid, at yung edad niya ay lampas na doon sa edad bilang isang consignor. Dicer. Kung di ako nagkakamali, 25 lang, hanggang 25 lang. Noon, ewan ko lang ngayon, nakikita na ako ng matatandang dicer eh. Yung mga consignor, dati nakadilaw, ngayon nakagray na yata. Parang gray boot, blue gray. Na ngayon na, yung damit nila. Yung mga nandun sa department store, hindi na ako nakakita ng dilaw eh. So dati, yung nandun ang edad. Eh, may isang pastor, pinapasok sa akin yung kanyang kupa. Pinasok ko doon sa SM, yung nasa Aquiferio pa. Inalaman, yung edad niya. Actually, ako nakaalam na edad niya. Sabi ko, Brad, ba't ka nagsinungaling? Mali yung edad mo. Pag nalaman na nagsinungaling ka, pati ako. Pag nagsinungaling ka, sasabihin nila, kapatiran kita, sinungaling din ako. Kaya ako, Brad, maganda siguro mag-resign na. Kung hindi ka mag-resign, apektado ako. Bilang kapatid mo sa pananampalataya. Alam niya, sagot niya sa akin, Brad, for the glory of God. For the glory of God, Brad, for the God. Ginamit niya. Out of context yung for the glory of God. Kaya huwag niyo rin gawin yun. Huwag niyo i-out of context, mga kapatid, yung stinking nature to. Wala akong magagawa. Meron ka magagawa. Kung ikaw ay baptized na with the Holy Ghost, then John si Kristo, at gusto ni Kristo, ilabas yung buhay niya sa'yo. Huwag mong pigilan. Kaya hindi niya may labas kung minsan kasi pinipigilan mo. Huwag mong pigilan. I-surrender mo. Lahat sa Kanya. Amen. Upang siya ang makita ng mga tao habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya tumayo lahat at ay manalangin mga kapatid. Purihin mo. Purihin ang Panginoon.
Dakilang Diyos, 4 na contributory, Panginoon, sa aming sticky nature. Adamic nature, demonic nature, satanic nature, kainic nature, Panginoon. At kung idagdag pa namin dyan, Panginoon, ang religion, dadagdag pa namin dyan ang world system, dadagdag pa namin dyan ng mga curses ng bawat generation, dadagdag pa namin dyan mga curses, mga complexes, Panginoon, na nangyayari, na taglay-taglay namin, Panginoon, nakadugtong lahat dyan. Dyan ang gagawin lahat, Panginoon. Kaya kung sarili lamang namin na kaparaanan ang aming gagamitin upang masabi namin kami ay mga nanagumpay, hindi po namin ito magagawa. Tanging ikaw lamang na nasa amin, Panginoon. You are in full possession of us, Lord God. Nanahan ka sa amin, surrender ang aming buhay sa iyo. At ikaw ang nabubuhay sa amin. Ang buhay mo ang pinamumuhay mo sa amin. Doon lamang po namin masasabi, Panginoon, na Lord God, mahal na mahal ko yung ginagawa mo. Lord God, gustong gusto ko yan. Lord God, yan yung mga itinuro mo sa akin habang naglalakbay ako. At hanggang sa mag-mature ako, Panginoon, na bilang isang Kristiyano, madadaanan ko yan. Dati sugarol ako, hindi ako nagsusugal. Dati sinungaling ako, pag nakakapagsinungaling ako, grabe, ang nararamdaman ko sa aking puso. Napakabigat. As gusto kong magsisi agad. Dati dinadaya ko ng ibang tao. Ngayon, pag nakakapandahay ako ng ibang tao, ang sama-sama ng loob ko. Tila baga nakagawa ko ng bagay na napakabigat. O Panginoon, hinihingi ko ito agad ng tawad. Dahil may bagay na nangyari, nagbago sa akin. Dati, Panginoon, hallelujah, pag nakarinig lamang ako ng mapanlait na pananalita, gusto ko nang bumawi agad. Ngayon, Panginoon, nakita mo sa akin, ikaw ay nilangit, pero ikaw ay hindi bumawi, Panginoon. At ito ay pinamuhay mo sa akin, at ito ay natanggap ko, at ito ang natutunan ko habang naglalakbay ako, pupunta sa baptism ng Holy Ghost. Ngayon, pag nilalait ako ng ibang tao, Panginoon, may pumipigil sa akin, di na ako ang pumipigil sa akin sarili. Dati pinipigilan ko na bumawi. Dati tinitis ko mga palalait sa akin ng ibang tao. Pero ngayon, bakit, Panginoon? Di ko na nararamdaman yung palalait. Hallelujah, di ko na nararamdaman na kailangan kong magpigil. Dahil ikaw na o Diyos, at nakasabi, vengeance is mine, manahimik ka lang dyan. Be still and know that I am God. O dakilang Diyos, na aking pinagbago sa buhay ko. Ang tanging gusto ko na lamang, Panginoon, na mangyari sa akin, remove that sticky nature. Ngunit na lang, o Diyos, di mangyayari yan hanggat hindi nagkaroon ng body change. Because the body change will eradicate that sticky nature. Kaya hayaan mo, Diyos, Hallelujah. Hindi mawala Panginoon, ang aking kaisipan, ang aking purpose, Lord God, ang aking layunin na matapos ko ang aking lakbayin. Makarating ako Holy Ghost, Lord God, at manahan ka sa akin. Oh, purihin ka, Panginoon. Bless this church, oh God. Tulungan mo po kaming lahat huwag mong hayaan. na yung mga bagay na liit na taliwas sa langsang sa iyong kalooban, Panginoon, hallelujah, ay hindi po namin ito bibigyan ng pansin at isasang tabi lamang namin. Sabi sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10, Panginoon, pag nasalangsang namin ang isang kautusan, nasalangsang na namin ang lahat ng kautusan mo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami to stay faithful, Lord God, to you. Amen. To your will, to your word. Amen. Kaya mo, Diyos, na ang righteousness, Panginoon, ang katwiran, ang palaging siyang magiging pamantayan po namin sa bawat bagay namin iniisip, ginagawa. Panginoon, ang katotohanan mo, o Diyos, ang dapat manaig palagi. At aming katapatan, Panginoon, ay siyang palaging makita sa amin upang ang mga tao na titingin sa amin ay sasabihin nila, sila nga ay mga salita ng Diyos na nababasa. Amen. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, hallelujah, ipagkalubupang lahat ng mga bagay nito sa amin mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Amen, Lord. Hayaan mo, Diyos, na paglabas po namin sa lugar na ito, kami po ay nag-iisip, kami po ay nag-aalala, at kami po ay nag-examine ng aming pananampalataya kung kami nga po ang mga pinaginagawa namin ay nakalinya nga ba sa pagkakalooban mo. Tulungan mo kami, Panginoon, palaguin mo kami, Panginoon, at paratingin mo kami sa pagkagulang. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ito pong aming madalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon! Praise God, tinatawagan ko na si Brother Kel para isa ng ating gawain. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah.
pagkatapos natin gawain. Ay, hindi ba sa inyo? I'm amazed. How alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I laughed and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. And one day someone told me of your mercy and the love you showed on a hill called Calvary. There you died and purchased my redemption. You broke his power and set my spirit free. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you came. Through your precious blood, I'm a pardon. And my sins are washed, they're all washed away. All my sins are washed away. It's true, but the things that I feel you, Lord, you know the many times I've gone astray. I learned that your love is stronger than my weakness, and your ear is open every time I pray. No one else has ever cared for me like you, Lord. Other friends could never be as close to me. The problems of tomorrow, knowing you are everything I ever need. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you
Praise. Praise. Kaya kung lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa oras na ito, Panginoon. At muli ka namin napaglingkuran. Bagaman, Panginoon, masama ang panahon. Yes, Lord God. Hallelujah. Ang sabi ko nga kanina umaga, Panginoon, hindi mo hahayaan na mapigilan kami ng away Oh, hallelujah! sa paglilingkod namin sa iyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Maging ang panahon ay pipiling sumunod sa amin. At sa panalangin na iyo, Panginoon, sobrang lakas na ulan. Tama. Paalis na kami, sobrang pa ring lakas ng ulan. Sabi Tama. ko, Panginoon, Hallelujah. lalabas kami ng bahay na hindi umulan. Oh Lord, hallelujah! Salamat. Paglabas namin ng bahay, wala na ulan. Oh, glory to God. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat din ako, Panginoon, sa kagalingan na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang naramdaman ko noong nakaraang linggo, Panginoon, kinakapos na ako ng hininga. Oh, hallelujah. Tiniis ko yun sa loob ng 2 oras na may dinalangin ako sa iyo. Sabi ko, hindi ko kailangan ng doktor. Ikaw ang kailangan ko. Balik nagalala na mga kasama ko sa bahay. Dahil nakikita nila sa kalagayan ko. Nandalahin nila ako sa doktor. Hindi rin naman mawala yung sakit ng tiyan ko. Pinauwi na kami sa bahay, ganun pa rin ang kalagayan ko. Hanggang sa lumating ang aking kapatid, nanalangin kami. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa Hallelujah. kabutihan mo, Panginoon. Sabi mo nga, magtiwala lamang sa iyo. Tama. At ang lahat ng bagay, ipagkakaloob mo. Panginoon, walang hanggan ang iyong kabutihan. Salamat. Salamat din, Panginoon. Inangatan mo ang aking 2 anak na lalaki na sila ay mabangga na nakasakay sila sa motor. Hallelujah. Hindi man lang sila nagkaroon ng anumang karamdaman sa kanilang katawan. Thank you, Lord. Nasira ang Hallelujah. kanilang motor, nasira din yung kotse na binangga nila. At nabayaran na rin nila kung magkano yung gamit. Salamat sa iyo, Panginoon. Iniingatan mo kaming lahat. Dalangin ko, Panginoon, na kaming lahat ng magkakapatid, Panginoon. Ingatan mo kaming lahat. Lord, tulungan mo kami na tumaas pa ang antas ng aming mga Yes, pananampalataya. Lord God. Hallelujah. Tulungan mo kami na makaabot dyan sa iyong piling, Panginoon. Matagpuin namin, matagpo mo kami, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang humawak sa amin. Sapagkat kung kami, Panginoon, ay baka kami ay makabitaw. Yes. Ikaw, Panginoon, ang humawa at huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Apo. Hallelujah. Salamat din, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, na muli naming narinig ang iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ito ay matanim sa aming mga puso. May pamuhay namin ito. Lord, dalangin din namin, Panginoon, na patuloy may ingatan ang aming mahal na pastor. Granted, Lord. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan. Tema po. Patuloy mo siyang bigyan ng kapahayagan. Tema po. Ingatan mo rin ang kanyang sambahayan sa po ng aming mga Granted, Lord. kapatiran. Hallelujah. Salamat din, Panginoon, sa mga ginamit mo sa araw na ito, Panginoon. Yes, Lord God. Sa aming music ministry, sa aming MC, sa aming song leader, sa aming teacher. Yes, Lord. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, Panginoon. At nawa ang lahat na nakikinig sa Kanya ay matuto Yes, Lord. at makasunod sa iyong sakdal na kalooban. Apo. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan mo kami sa aming pansamantalang Yes, pag-iwaiwalay. Lord. Hallelujah. Kung paano mo kami ingatan at dinala ng ligtas, ganun mo rin kami ingatan sa aming pansamantala. Hallelujah. Pag-uwi sa aming pansamantalang tirahan. Lord, bagaman masama ang panahon, nananalig kami na kaming lahat ay ingatan mo. Yes, Lord. Salamat Hindi Diyos. po, Lord, mapasayo wala hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyari ang pangalan. Aming Panginoon Kristo Jesus, ito po ang aming sama at dalangin. Lahat ng banal, magsabi ng Amen. 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 Hallelujah.